natulog na ako sa lamesang pinag-iinuman namin hanggang sa ginising ako ng asawa ng kaibigan ko para palipati ng higaan. Nang bigla na lang ako may naramdaman na humahaplos sa dibdib ko hanggang sa hinalikan niya na ako. Tawagin na lang daw natin siyang Jinky at tawagin daw nating Maki ang kanyang live-in partner. 8 taon na silang nagsasama pero hindi pa rin sila kasal. 5 taon din bago sila nabiyayaan ng isang anak. Meron silang matalik na kaibigan na mag-asawa rin na tawagin na lang daw nating Jen at John. May isang anak din sila at inaanak naman yun ni Jinky at Maki, sabi niya. Kaya magkumari at kumpare sila, naging masaya ang kanilang pagkakaibigan dahil nagkakaintindihan sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw na nagkaproblema si Jinky tungkol kay Maki dahil nahuli nila ito na gumagamit ng pinagbabawal na shababs. Iyak nang iyak si Jinky dahil buong akala niya ay nagbago na si Maki pero tuloy pa rin pala ang kanyang bisyo. Kaya tinawagan ni Jinky ang kanyang kumari na si Jen at tinanong kung pwedeng doon muna sila tumina ng kanyang anak habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. At dahil matalik nga sila magkaibigan, hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Jen habang si Maki naman ay pinauwi muna niya sa kanyang pamilya. Ayaw niya muna kasing makita si Maki hanggat hindi pa siya tumitigil sa kanyang bisyo pero hindi lang yun ang problema kay Maki dahil isa rin siyang babaero. Dahil ang unang naging babae ni Maki ay kababata pa ni Jinky, 5 buwan na ang kanyang pinagbubuntis nung nalaman ni Jinky na nagkikita sila ng palihim. Pangalawang araw pa lang nila sa bahay nila Jen, dumating na agad dun si Maki dahil namimiss na daw silang mag-ina pero hindi niya pa rin pinapansin dahil sobrang galit pa siya. Hanggang sa nag-aya na lang si Jen na mag-inom sila nung gabi na yon para daw mabawasan ang sakit na dinadala ni Jinky. Pumayag naman si Jinky kaya napasarap ang kanilang pag-iinom at inabot na sila ng 10 oras ng gabi. Sa sobrang kalasingan ni Jinky, nag-iyakan na silang magkaibigan hanggang sa nakatulog na si Jinky sa lamesang pinag-iinuman nila. Hindi na inasahan ni Jinky ang susunod na pangyayari dahil ginising siya ni John para palipati ng higaan. Pero sa sobrang kalasingan ni Jinky, hindi niya na kinayang lumipat pa ng higaan dahil kada kikilos siya ay nahihilo siya na sobra. Hanggang sa naramdaman ni Jinky na parang may humahaplos sa kanyang dibdib at bigla na lang siyang hinalikan ni John. Kaya kahit lasing na lasing si Jinky, pinilit niya pa rin ibangon ang kanyang sarili para gisingin si Jen at sinabi niya na uuwi na silang mag-ina. Pero ang tanging sinabi lang ni Jen ay sobrang gabi na kaya bukas na lang sila umuwi. Kinaumagahan na nagising si Jinky na sobrang sakit ng kanyang ulo pero naalala niya pa rin ang lahat ng pangyayari. Gustong-gusto niya sanang sabihin sa kanyang kaibigan ang mga ginawa ni John pero hindi niya masabi dahil baka kung ano ang kanyang isipin. Naunahan na rin kasi siya ng kaba at baka isipin ni Jen na may relasyon talaga sila ni John. Hanggang ngayon ay inililihim pa rin ni Jinky ang buong pangyayari kahit nagkabati na sila ni Maki ay hindi niya rin magawang aminin. Iba rin daw kasi ang takbo ng isip ni Maki at baka sila pa ang pag-isipan ng masama. Bumalik pa rin sa dati ang kanilang pagkakaibigan dahil hindi nagpapahalata si Jinky hanggang sa isang araw na tinawagan siya ni John. Nasa trabaho noon si Jinky kaya hindi niya nasinayang ang pagkakataon na tanungin si John kung naaalala niya ba ang kanyang mga ginawa. Ang sagot naman ni John ay wala daw siyang maalala dahil sobrang lasing niya pero ang sabi ni Jinky kung hindi ka aamin isusumbong kita kay Jen. Kaya wala nang ibang nagawa si John kundi aminin kay Jinky ang kanyang mga nagawa pero sinabi niya na lasing lang siya nung oras na yon. Takot na takot kasi si John na isumbong siya kay Jen kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Palagi na rin silang nagte-text kaya ang napapansin ni Jinky ay tuluyan nang nahuhulog ang kanyang loob kay John. Parang nahuhulog na rin sa kanya si John dahil ang sabi sa kanya ay liligawan niya na daw si Jinky kahit pareho silang may kinakasama. Hanggang sa nagkaayaan silang mag-inom ulit na magkakaibigan at dito niya pinutol ang sulat niya, buwiset bitin. Wala nang karugtong, wala rin part 2, hindi natin alam nangyari sa inuman.